Breaking news mga kabayan, in-intercept daw ng US ally ang Chinese fleet na magbi-breach sa Pacific Island chain. Pangalawa, sa balita ngayon, mas pinalakas daw ng Russia ang mga base nito malapit sa border ng Finland. Ano kaya ang layunin sa likod nito? Pangatlo sa ating mga balita ngayon, umaandar na daw ang petisyon na tanggalin ang dalawang ICC judge sa kaso na kinahaharap ni former President Rodrigo Duterte. Panghuli sa ating mga balita, isang sandata ang inilabas daw ng Ukraine na maaaring makapagpabago umano ng takbo ng pakikipagdigmaan ni Putin. Ating alamin ang mga detalye tungkol dito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pinalalakas ng Russian forces ang kanilang mga military base at nagtatayo ng bagong infrastruktura malapit sa hangganan ng Finland batay sa bagong satellite images. Ang mga hakbang na ito ay maaaring nagpapakita ng plano ng Russia pagkatapos ng giyera sa Ukraine. Kumpirmado ng mga opisyal ng NATO, ipinapakita ng mga larawan ang hanay-hanay ng bagong mga tolda, mga bagong warehouse na maaaring imbakan ng sasakyang militar, pagsasaayos sa mga silungan ng fighter jet, at tuloy-tuloy na construction sa isang base ng helicopter na matagal nang hindi nagamit. Sa ngayon, mukhang ito pa lamang ay simula ng mas malawak at pangmatagalang pagpapalawak, at nilinaw ng NATO na hindi ito kahalintulad ng naging paghahanda ng Russia sa border ng Ukraine bago ang malawakang pananakop noong 2022. Abala pa rin ang Russia sa digmaan sa Ukraine, kaya kakaunti pa lamang ang mga sundalong nakadeploy sa hangganan, at ayon sa Finland, wala pa itong itinuturing na banta sa ngayon. Gayunpaman, kasapi na ngayon ang Finland ng NATO simula 2 taon na ang nakalipas, at malinaw na nakikita ng Moscow ang posibilidad ng banta. Ang 830 miles na hangganang ito ngayon ang pinakamahabang linya ng pakikipag-ugnayan ng Western Alliance sa Russia. Ayon sa mga military analyst, maaring maging mainit na lugar ito sa hinaharap, lalo na't bahagi ng lugar ay nasa lumalalang tunggalian sa Arctic Circle. Kamakailan, nagsagawa ng malawakang Arctic War Games ang mga American troops at Finnish sa rehiyong ito, kung saan daan-daang sundalo ang nag-ensayo sa kagubatan, at ang mga Finnish ay gumamit pa ng cross-country skis. Ang inaakalang kalaban sa pagsasanay, Russia. Samantala, sa iba pang mga balita, umaandar na ngayon ang petisyon mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang patalsikin ang dalawang hukom ng ICC na sangkot sa kasong Crimes Against Humanity laban sa kanya. Ayon sa ulat ni Hannity, pinasusumiti ng paliwanag ng ICC Presidency ang dalawang hukom kung bakit hindi sila dapat alisin bilang bahagi ng kaso ni Duterte. Ayon sa formal na mosyon ng kampo ni Duterte, may pinaniniwala ang pagkiling umano sina Judge Rene Adelaide Sophie Alapinigansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera dahil sila raw ang nagbigay ng pahintulot sa pagsisimula ng investigasyon ng ICC sa drug war noong 2021. Bilang bahagi ng proseso, inutusan ni ICC President Judge Tomoko Akane ang mga partido na magsumite ng tugon bago o sa May 22. Pagkatapos matanggap ang mga sagot, inaasahang magpupulong ang ICC sa isang plenary session upang pag-usapan ang kahilingan ng kampo ni Duterte. Samantala, humiling ng palugit ang ICC prosecutor upang isumite ang ilang ebidensyang laban kay Duterte dahil sa panganib sa kaligtasan ng mga testigo. Sa request noong May 14, gusto ni Prosecutor Karim Khan na iusog ang deadline para sa pagsasubmit ng testimonya ng mga saksi sa July 1. Ang mga ebidensyang ito ang naging batayan ng warrant of arrest laban kay Duterte. Dahil sa banta sa kaligtasan, hindi pa inilalantad ang pagkakakilanlan ng mga testigo at hinihintay pa ang pagkumpleto ng mga proteksyon para sa kanila. Nangyari ito 2 araw bago pansamantalang umalis sa pwesto si Prosecutor Khan dahil sa iniimbestigahan siya ng UN kaugnay ng aligasyong sexual misconduct. Habang wala si Khan, isang deputy prosecutor ang pansamantalang hahawak ng kaso. Ito na ang ikalawang beses na humiling siya ng extension. Isa pa niyang hiling ay ang palugit hanggang June 20, sakaling kailanganin nilang maghain ng request para hindi agad ilabas ang mga testigo.
Nilinaw naman na pasok sa alituntunin ng ICC ang mga kahilingang ito at hindi lumalabag sa karapatan ni Duterte bilang akusado. Kapag inaprubahan ito ng pre-trial chamber, inaasahang matatanggap na ng kampo ng depensa ang lahat ng ebidensya at pangalan ng mga testigo sa July. Sa iba pang mga balita, isang armada ng mga barkong pandigma ng China, pinamumunuan ng isang amphibious assault ship ang gumagalaw sa pinag-aagawang karagatan sa timog kanlurang bahagi ng Japan, lagpas sa isang estratehikong kadena ng mga isla sa kanlurang Pasipiko na layong hadlangan ang puwersang militar ng China. Ang Japan, kasama ang kaalyadong Taiwan at Pilipinas na pawang malapit sa Estados Unidos, ay bahagi ng tinatawag na First Island Chain, isang estratehiya ng Amerika upang hadlangan ang paglawak ng militar ng China at panatilihin ito malapit sa sariling baybayin sa tulong ng mga teritoryong kaalyado sa rehiyon. Ang China ang may pinakamalaking hukbong dagat sa mundo batay sa dami ng barko, na may higit sa 370 na barko at submarino, kabilang na ang tatlong Type 075 amphibious assault ships na kasalukuyang nasa aktibong serbisyo. Kayang magsagawa ng operasyon sa lupa at himpapawid ng mga barkong ito, lalo na sa mga pagtugis ng isla sa mga pinag-aagawang karagatan. Pinalalawak ng Beijing ang abot at presensya ng militar nito sa loob at lagpas pa ng Western Pacific Island Chain, isang hamon sa matagal ng dominasyon ng Estados Unidos sa karagatan. Madalas na namamataan ang mga barkong pandigma ng China na nag-ooperate sa silangan ng First Island Chain at papalapit sa Second Island Chain. Panghuli sa ating mga balita ngayon, ang United Kingdom ay kamakailan lamang naglunsad ng isang makabagong uri ng sandata na maaaring magbago sa takbo ng digmaan laban sa Russia. Sa halip na gumamit ng tradisyonal na bala o missiles, ang bagong teknolohiyang ito ay gumagamit ng weaponized energy upang epektibong mapatigil ang mga lumilipad na banta tulad ng drones. Tinatawag itong Rapid Destroyer, isang makapangyarihang microwave weapon na may kakayahang gawing electronic confetti ang mga Russian drones sa isang iglap. Sa patuloy na pagdami ng drone attacks sa larangan ng digmaan, ang teknolohiyang ito ay isang malaking hakbang para sa mga bansang naghahanap ng mas murang, mabilis at episyenteng depensa laban sa mga makabagong panganib sa ere. Ang Rapid Destroyer ay isang makabagong uri ng sandata na kilala bilang Radio Frequency Directed Energy Weapon o RFDEW. Hindi ito katulad ng mga tradisyonal na sandata na gumagamit ng bala, missiles o pampasabog. Sa halip, ito ay gumagamit ng mataas na enerhiya mula sa radio frequency upang sirain ang mga elektronikong bahagi ng mga drone. Kapag tinamaan ng Rapid Destroyer ang isang drone, agad itong nasisira mula sa loob, nagiging para bang electronic confetti sa ere. Ang teknolohiyang ito ay higit na mas mapanganib kaysa sa karaniwang anti-drone weapons na kadalasang ginagamit lamang upang hadlangan ang signal ng drone. Ang Rapid Destroyer ay pumapasok mismo sa core electronics ng target at tuluyang pinatitigil ang operasyon nito. Ang sistema ng Rapid Destroyer ay binubuo ng ilang pangunahing bahagi. Una ay ang effector na siyang lumilikha ng high-powered microwave energy. Pangalawa ay ang antena na tumutok sa target at naglalabas ng enerhiya. Ito ay nakakabit sa isang gimbal o turret system upang maikasa ang mabilis at eksaktong paggalaw habang tinutugis ang target sa ere. Mayroon din itong radar system na tumutukoy at sumusubaybay sa mga papalapit na drone kahit gaano pa ito kaliit o kabilis. Nasa loob ng mission module ang mga operator na siyang nagkokontrol sa buong sistema, habang tumutulong ang camera system upang matiyak ang visual identification ng target. Kahanga-hanga rin ang kakayahan ng Rapid Destroyer sa larangan ng ekonomiya at taktika. Sa halagang tinatayang 10 pence o humigit kumulang 7 piso lamang kada putok, kaya nitong sirain ang drone sa loob ng saklaw na 1 kilometer. Isa ito sa mga pinakamurang solusyon kontra drone na napakataas ng bisa. Higit pa rito, kaya rin nitong ma-neutralize ang mga advanced drones na hindi apektado ng karaniwang jamming, kabilang na ang mga pinapatakbo ng artificial intelligence. Sa kabuuan, ang Rapid Destroyer ay isang malaking hakbang pasulong sa modernong depensa ng Britanya laban sa banta ng mga drone. Ang Rapid Destroyer ay hindi lamang isang ordinaryong anti-drone system. Ito ay isang highly advanced na teknolohiya na may kakayahang sabayan at higitan ang pinakamoderno
at pinaka-agresibong drone tactics ng mga kalaban. Isa sa pangunahing katangian nito ay ang kakayahang gumamit ng high-powered microwave bursts upang masira ang elektronikong sistema ng kahit gaano ka-advanced na drone. Sa loob lamang ng ilang segundo matapos matamaan, bumibigay ang mga drone at bumabagsak na tila pinulbos mula sa loob. Hindi ito umaasa sa pagsira ng pisikal na bahagi ng drone, kundi sa mismong core ng operasyon nito, ang electronics na nagpapagalaw at kumokontrol dito. Isa sa mga pangunahing bentahe ng Rapid Destroyer ay ang bilis at kahusayan sa pagtukoy at pagsira sa mga target gamit ang makabagong radar system, kaya nitong mag-track ng mga drone mula sa malayong distansya at itutok ang enerhiya sa eksaktong lokasyon ng target. Bukod dito, ang camera system ay nagbibigay ng visual confirmation upang matiyak na lehitimong banta ang target bago ito sirain. Sa pamamagitan ng gimbal-mounted antenna, mabilis itong nakakapanlinlang sa mga mabilis gumalaw na drone. Isang bagay na hirap gawin ng karamihan sa mga kasalukuyang anti-drone systems. Hindi lamang isa, kundi dose-dosenang drone ang kayang sabay-sabay na in-neutralize ng Rapid Destroyer. Isa itong force multiplier sa larangan ng depensa. Sa halip na gumamit ng mamahaling missiles o anti-aircraft guns para sa bawat drone, sapat na ang isang sistema ng Rapid Destroyer upang protektahan ang isang kampo o military base mula sa swarm attacks. Dahil dito, ito ay nagiging napakahalaga sa kasalukuyang panahon kung saan tumataas ang paggamit ng drone warfare sa mga modernong digmaan. Sa bisa, bilis at tipid na gastos ng operasyon, ang Rapid Destroyer ay nagpapakita ng isang bagong pamantayan sa depensang militar ng Britanya at ng mga kaalyado nito. Ipinakita ng mga isinagawang pagsubok sa Rapid Destroyer ang kahangahangang kakayahan nito sa aktwal na operasyon. Sa mga demonstration na isinagawa ng British defense firm na Kinetic-U, naging matagumpay ang system sa pag-neutralize ng mga drone gamit lamang ang high-powered microwave energy. Sa loob lamang ng ilang segundo, agad bumagsak ang mga drone matapos tamaan ng enerhiya mula sa Rapid Destroyer. Ipinakita rin ng mga video recordings na ang mga drone ay literal na nawawasak ang kanilang electronics. Nagiging parang electronic confetti na walang kakayahang makabawi o makalipad muli. Bukod sa pagiging epektibo, pinatunayan din ng mga test na ang Rapid Destroyer ay lubhang cost-efficient. Habang ang ibang mga anti-drone solutions ay nangangailangan ng libu-libong dolyar kada putok, ang Rapid Destroyer ay nakasisira ng drone sa halagang mas mababa sa $1. Ang ganitong cost advantage ay napakahalaga lalo na sa mga senaryong may kasamang drone swarms, kung saan dose-dosenang drone ang sabay-sabay na sumusugod sa isang target. Sa halip na ubusin ang supply ng missiles o ammo, maaaring gamitin ang Rapid Destroyer ng tuloy-tuloy na walang malaking gastos. Napakahalaga rin ng katatagan at flexibility ng system. Sa mga pagsubok, na ipakita na ang Rapid Destroyer ay epektibo kahit sa masamang lagay ng panahon at kahit gumagalaw ang platform kung saan ito nakakabit, gaya ng sa mga sasakyang militar o barko. Sa kabuuan, ang resulta ng mga test ay nagpapatunay na ang Rapid Destroyer ay handa ng gamitin sa aktwal na labanan. Isa itong teknolohiyang hindi lamang para sa hinaharap, kundi para sa kasalukuyang pangangailangan sa larangan ng modernong depensa. Ang pag-usbong ng Rapid Destroyer ay may malalim na kaugnayan sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine, kung saan naging pangunahing taktika ng mga puwersa ang paggamit ng drone para sa surveillance at pag-atake. Sa labanang ito, naging malaking hamon para sa mga depensang puwersa ang mabilis na pagdami at pag-improve ng mga unmanned aerial vehicles, UAVs o drones na ginagamit ng magkabilang panig. Dahil dito, lumitaw ang pangangailangan para sa epektibong teknolohiya na kayang sugpuin ang mga banta mula sa drone swarms nang hindi nangangailangan ng tradisyonal na sandata na magastos at mabagal. Ang Rapid Destroyer bilang isang advanced na microwave-based anti-drone system ay naging sagot sa problemang ito. Sa digmaan sa Ukraine, nakita ang kahalagahan ng ganitong uri ng depensa na hindi lamang mabilis kumilos kundi nakakapag-neutralize rin ng maraming drone ng sabay-sabay. Ang kakayahan nitong sirain ang mga drone mula sa malayo gamit ang enerhiyang elektromagnetiko ay malaking bentahe laban sa mga modernong taktika ng digmaan kung saan ang drone warfare ay nagiging sentro ng labanan.
Bukod dito, ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita rin ng kahinaan ng mga tradisyonal na sistema laban sa mga modernong drone attacks. Kaya't ang pag-deploy ng mga high-tech na solusyon tulad ng Rapid Destroyer ay nagiging kritikal. Ang teknolohiyang ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga puwersa sa digmaan upang maprotektahan ang kanilang mga posisyon, sundalo at kagamitan mula sa mabilis at hindi inaasahang drone strikes. Sa pangkalahatan, ang pag-unlad ng Rapid Destroyer ay isang direktang tugon sa mga bagong hamon ng modernong digmaan, partikular na sa konteksto ng digmaan sa Ukraine, kung saan ang drone technology ay patuloy na nagpapalit ng mukha ng larangan ng digmaan. Ang pag-usbong ng drone warfare ay nagdulot ng mga bagong hamon at problema sa larangan ng militar at seguridad. Isa sa pinakamalaking suliranin ay ang mabilis na pagdami ng mga drone na nagpapahirap sa mga depensang puwersa na epektibong maharap at mapigilan ang mga ito. Dahil sa kanilang maliit na sukat, mababang gastos, at kakayahang mag-operate ng malayo mula sa operator, ang mga drone ay naging pangunahing sandata ng mga modernong digmaan. Ngunit kasabay nito ay naging sanhi rin ng mas komplikadong mga taktika at panganib. Isa pang problema ay ang kakulangan ng mga tradisyonal na sistema ng depensa upang makasabay sa bilis at dami ng drone attacks. Maraming mga radar at anti-aircraft systems ang hindi nakadisenyo para makita at saluhin ang maliliit na drone na may mabilis na galaw, kaya't nagiging mahirap ang pag-neutralize ng mga ito. Bukod dito, ang paggamit ng swarm tactics, kung saan maramihang drone ang sabay-sabay na inaatake ang isang target, ay lalo pang nagpapalala ng sitwasyon dahil sa sobrang dami ng kalaban na kailangang harapin ng depensa. Hindi rin maikakaila ang banta na dala ng mga drone sa mga sibilyan at infrastruktura dahil maaari itong gamitin sa mga teroristang operasyon, espionage at iba pang uri ng pananalakay na may malawakang epekto. Dahil dito, nagiging mas komplikado ang pagpapanatili ng seguridad hindi lamang sa mga militar na lugar, kundi pati na rin sa mga urban at pampublikong espasyo. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy ang pag-unlad ng mga teknolohiyang tulad ng Rapid Destroyer upang matugunan ang mga problema ng drone warfare. Ang pagbuo ng mga sistema na kayang mabilis at epektibong sugpuin ang mga drone ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa gitna ng patuloy na paglawak ng paggamit ng drones sa mga labanan at iba pang operasyon. Sa kabuuan, malinaw na ang Rapid Destroyer ay isang napakahalagang teknolohiya sa kasalukuyang panahon ng digmaan, lalo na sa harap ng mabilis na paglaganap ng drone warfare. Ang kakayahan nitong sirain ng sabay-sabay ang maraming drone gamit ang advanced microwave technology ay nagbigay ng bagong paraan upang maprotektahan ang mga puwersa militar at mga sibilyan mula sa mga banta na dulot ng makabagong kagamitan ng kalaban. Sa pamamagitan ng inobasyong ito, naiaangat ang antas ng depensa at kahandaan sa mga modernong laban na kritikal sa tagumpay sa anumang digmaan. Bukod dito, ipinapakita ng Rapid Destroyer kung paano dapat umangkop ang mga militar sa patuloy na pagbabago ng teknolohiya at taktika. Ang paggamit ng mga bagong sistema na epektibo, mabilis at ligtas ay susi upang mapanatili ang kalamangan sa larangan ng digmaan. Sa ganitong paraan, nagiging handa ang bansa na harapin ang mga hamon at panganib na dala ng makabagong sandata. Sa huli, ang pagpapaunlad at paggamit ng Rapid Destroyer ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag at mas episyenteng pambansang seguridad. Ito ay isang patunay na ang teknolohiya at inobasyon ay may malaking papel sa pagprotekta sa ating bayan at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng mga suliraning pangmilitar.